Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-28 ng Marso, taong 2026. Ako po si Weaver Balos. At ako naman po si Dian Pabon. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Brooks Point National High School o ng BPNHS News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Ika-18 pista ang Kanyugan Festival matagumpay na idinaos sa bayan ng Brooks Point. LGU Brooks Point pinalakas ang adhikain para sa buwan ng kababaihan 2026. LGU Brooks Point matagumpay na ipinamahagi ang educational grant para sa mga Cebu scholars. Kasambahay Day 2026 matagumpay na pinangunahan ng M-Peso Brooks Point. Brooks Point School of Arts and Trade nagsimula ng training sa pag-assemble ng solar night lamp at post lamp. Mga barangay sa Brooks Point nagdaos ng Assembly Day para ipaliwanag ang mga proyekto. Kabataan hinikayat sa sports bilang laban sa droga. LGU Brooks Point kumikilos para sa maayos na drainage system. Kwento ng pag-asa at pagbabago ay tinala ng DSWD sa bayan ng Brooks Point. PhilRice 2026 Field Day nagpakilala ng mga bagong uri ng palay sa Brooks Point. Magbabalik ang BPNHS News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, ika-18 pista ay ang Kanyugang Festival. Matagumpay na idinaos sa bayan ng Brooks Point. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni BPNHS News Reporter Judea Sahor. Balitang Bayan! Ipanagdiwang ang makulay at masiglang linggo ng Pista Iyang Kanyugan mula 20 ng Marso hanggang 23, 2026 na may layuning palakasin ang pagkakaisa ng komunidad, ipakita ang mayamang kultura at tradisyon ng lugar at itaguyod ang lokal na turismo at kabuhayan. Nagsimula ang selebrasyon sa 18 Pista Iyang Kanyugan Opening Program sa Brooks Point Event Center, sinundan ng mga paligsahan tulad ng Coke Olympics na nagpakita ng galing at talento ng mga kalahok. Sa sumunod na mga araw, ginanap ang iba't ibang aktibidad para sa lahat ng edad at interes. Kabilang dito ang Run and Root, takbo para sa kalinisan at Coco Culinary and Delicacies Contest na nagbigay kasiyahan at pagkakataon para sa lokal na pamayanan na ipakita ang kanilang kakayahan sa sining, talento at palakasan. Nagtapos ang linggong selebrasyon sa March 23 sa pamamagitan ng Grand Festival Parade at Coco Cara Float Competition sa Old Camp. Kasunod ang indakan sa Kanyugan, closing program at sa gabi ay ang Gabing Pista LGU Night with Celebrity Guests sa Brooks Point Event Center na may engrandeng fireworks display. Ang mga aktibidad ay nagpatibay sa diwa ng komunidad, kultura at pagmamalaki sa sariling bayan. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Judea Sahor, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat Judea at sa Balitang Pangbayan, LGU Brooks Point pinalakas ang adhikain para sa buwan ng kababaihan 2026. Para sa mga detalye, narito si BPNHS News Reporter Aliyah Mika Lastama. Balitang Bayan! Formal na sinimula ng lokal ng pamahalaan ng Brooks Point sa pamamagitan ng Gender and Development Office ang pagdiriwang ng 2026 National Women's Month nitong Lunes, ika-9 ng Marso 2026 sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tugtog. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang kick-off program kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan, mga pinuno at iba't ibang tanggapan ng LGU at ang Department Focal Persons, mga permanent, contractual at job order employees, uniformed personnel, mga kawani ng national agencies at mga church pastors. Nakaisa rin ang kalahok sa isinagawang parade bilang bahagi ng selebrasyon. Tampok sa programa ang talakayan tungkol sa gender sensitivity na ibinahagi ng pangunahing tagapagsalita na si Ivy Dayan Piramide Padul mula sa Department of the Interior and Local Government, Brooks Point. Tinalakay niya ang kahalagahan ng pag-unawa sa gender equality at ang papel ng bawat isa sa pagtaguyod ng pantay na oportunidad para sa kababaihan at kalalakihan sa lipunan.
Ang selebrasyon ay bahagi ng taunang National Women's Month celebration na may temang Lead Like the Babaylan's Pilipinas, na naglalayong kilalanin ang mga mahalagang ambag ng kababaihan sa paghubog ng komunidad at bansa. Ipinakita rin sa programa ang suporta ng kalalakihan sa advokasya ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at ang pagkilala ng pare-parehong may mahalagang papel ang babae at lalaki sa pagunlad ng lipunan at ng bansa. Mula Brooks Point National High School, ako po si Alea Maika Silastama, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Mika. Susunod, LGU Brooks Point matagumpay na ipinamahagi ang educational grant para sa mga CIBIL scholars. Silipin natin ang buong detalye na sa ulat ni BPNHS News Reporter Romeo Aspiras III. Balitang Bayan. Matagumpay na naisagawa noong ika-14 ng Marso taong 2026 ang release ng educational grant para sa CIBIL High School at SPED scholars para sa academic year 2025 to 2026, ikalawang semestre, na ginanap sa New Municipal Hall, Barangay Tubtub, Brooks Point. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na programa ng pamahalaang bayan upang suportahan ang edukasyon ng mga kabataang scholar sa komunidad. Naging maayos at organisado ang proseso ng pag-claim ng educational assistance sa tulong ng maayos na koordinasyon at pagsunod ng mga scholars sa itinakdang guidelines at queuing system. Ipinakita ng mga benepisyaryo ang kanilang disiplina at pakikiisa upang maging matagumpay at walang aberya ang naturang aktibidad. Nagpaabot din ng pasasalamat sa municipal government ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., gayon din sa Municipal Youth Development Office, Municipal Treasurer's Office at Municipal Gender and Development Office sa kanilang suporta sa programa. Patuloy namang hinihikayat ang mga college CIBIL scholars manatiling nakatutok sa mga susunod na anunsyo para sa release ng kanilang educational grant para sa ikalawang semestre ng academic year 2025 to 2026. Mula Brooks Point National High School, ako po si Romeo Aspiras, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Romeo. Kasambahay Day 2026, matagumpay na pinangunahan ng M-Peso Brooks Point. Alamin natin ang buong detalye kay BPNHS News Reporter Elise Jensen Cafe. Balitang Bayan. Pinagdiwang ng Municipal Government of Brooks Point Municipal Public Employment Service ang Kasambahay Day 2026 nitong araw ng Biyernes, Marso 13, 2026 sa Octagon Plaza, Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Dinaluhan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang programa at nagbigay ng espesyal na pagkikilala at pasasalamat sa mga barangay kasambahay desk officers sa kanilang dedikasyon at serbisyo sa komunidad. Nagbigay naman ng pambungad na pananalita si Municipal Councilor Consihal Ezekiel E. Rodriguez. Sa selebrasyon, tampok ang iba't ibang paligsahan tulad ng Search for Miss Kasambahay 2026, Singing Contest, Parlor Games at Wellness Extravaganza. Sa pamamagitan ng mga aktibidad na ito na ipakita ang talento, kasipagan at kasiyahan ng mga kasambahay habang nagkakaroon din ng kakataong magbigay at pagdiwang bilang isang komunidad. Nagbigay ng pangwakas na panalita si M-Peso Manager Adeline M. Benedito bilang pasasalamat sa mga kalahok at tagapagtaguyod ng programa. Layunin ng aktibidad na palakasin ang pagkikilala at suporta sa mga kasambahay. Itinaguyod ang kanilang kapakanan at ipinagdiwang ang kanilang mahalagang papel sa pamahalaan at komunidad ng Brooks Point. Mula Brooks Point National High School, ako po si Elise Jensen Cafe, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elise. Samantala, Brooks Point School of Arts and Trades nagsimula ng training sa pag-assemble ng solar nightlight at post lamp. Narito ang ulat ni BPNHS News Reporter Gabriel Angelo Quindo. Balitang Bayan. Formal na binuksan nitong Lunes, March 16, 2026 ang community-based training on Assembly of Solar Nightlight and Post Lamp sa GAD Building Hall sa Barangay Tubtub na layong sanayin ang mga kalahok sa pagbuo at pag-install ng solar-powered lighting systems. Ang nasabing aktibidad ay inisyatiba ng Brooks Point School of Arts and Trades katuwang ang TESDA Provincial Training Center Palawan at lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang opening ceremony kasama ang iba pang mga opisyal at panauhin. Naging bahagi rin ng programa sina Municipal TESDA School of Arts and Trade Focal Person Refelin M. Benedito, RN na nagbigay ng welcome remarks at Provincial TESDA Senior Specialist Kim Ryan Kadlas na nagpaliwanag sa layunin ng pagsasana habang dinaluhan ito ng mga trainees at iba pang stakeholders.
Layunin ng programa na mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng komunidad sa renewable energy, partikular sa paggamit ng solar technology bilang alternatibong pinagkukunan ng ilaw. Sa pamamagitan ng pagsasanay, inaasahang magkaroon ng kakayahan mga kalahok na makabuo ng sariling solar nightlight at post lamp na makakatulong hindi lamang sa pagtitipid sa enerhiya kundi pati sa pagpapabuti ng kaligtasan at serbisyong pang-ilaw sa kanilang mga barangay. Ang aktibidad ay sinimulan sa pamamagitan ng panalangin at pambansang awit, sinundan ng mga mensahe, presentasyon ng mga kalahok at aktwal na training proper. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Gabriel Angelo Quindo, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Gab. Susunod, mga barangay sa Brooks Point. Nagdaos ng Assembly Day para ipaliwanag ang mga proyekto. Balitang hatid sa atin ni BPNHS News Reporter July sa Hajula. Balitang Bayan. Ipinagdiriwang ng mga barangay sa Brooks Point ang kanilang Barangay Assembly Day para sa unang semestre ng 2026 na dinaluhan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. Layunin ng pagtitipon na ipapatid sa mga mamamayan ang mga programa, proyekto at inisyatiba ng mga barangay para sa kaunlaran ng komunidad. Sa Barangay Pangubilyan, isinabay ang aktibidad sa Purok Beautification Contest kung saan pinarangalan ng mga nangungunang purok sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan. Ibinahagi ni Kapitan Violeta B. de la Cruz ang mga nagawa at planong proyekto at binigyang diin ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng pakikiisa ng komunidad. Sumunod ang Barangay Ipilan at Poblasyon District 2 noong 15 ng Marso kung saan ipinaliwanag din ng Kapitan Nadsmil A. Basil at mga opisyal ang mga proyekto at nagkaroon ng pagkakataon ang mamamayan na magbigay ng saloobin at mungkahi. Ang Barangay Assembly Day ay naglalayong palakasin ang ugnayan ng barangay at komunidad, humukin ang aktibong pakikilahok at sama-samang isulong ang kaunlaran, kalinisan at kaayusan sa pamayanan. Mula Brooks Point National High School, ako po si Juliza H. Hadjula, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Juliza. Samantala, kabataan hinikayat sa sports bilang laban sa droga. Narito ang ulat sa atin ni BPNHS News Reporter, Julia Mateo. Balitang Bayan. Formal na binuksan noong araw ng Linggo, Marso 15, 2026 ang Bola kontra Droga Intersitio Basketball League sa basketball court ng Barangay Tubtog, Brooks Point, Palawan bilang bahagi ng kampanya laban sa illegal na droga sa komunidad. Layunin ng aktibidad na hikayatin ang kabataan na makilahok sa makabuluhang gawain sa pamamagitan ng sports, partikular ang basketball bilang alternatibo sa masasamang bisyo, dumalo bilang panauhing pandangal at sa mga tagapagsalita, si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan na sina Honorable Richard Balian at Honorable Nathan Lacanilaw. Nakiisa rin sa nasabing aktibidad ang mga opisyal at kawani ng Barangay Tubtog, mga uniform personnel at iba pang panauhin na sumusuporta sa advokasya ng isang drug-free na komunidad. Sinusulong ng Bola kontra Droga ang paggamit ng sports bilang isang proactive at community-based na hakbang upang mailayo ang kabataan sa illegal na droga sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Sangguniang Kabataan, SK, at Barangay Anti-Drug Abuse Council, BADAC, na itaguyod ang disiplina, pagkakaisa at malusog na kompetisyon, habang pinapalakas ang kamalayan laban sa epekto ng droga at ang kahalagahan ng pagpili ng tamang landas sa buhay. Mula Brooks Point National High School, ako po si Julia Mateo, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Julia. LGU Brooks Point kumikilos para sa mas maayos na drainage system. Sa ulat ni BPNHS News Reporter Gabriel Angelo Quindo. Balitang Bayan. Nagsagawa ng preparatoryong pagpupulong ang LGU Brooks Point para sa konstruksyon ng Drainage Master Plan mula Barangay Tubtob hanggang Barangay Pangubilyan nitong araw ng Martes, March 10, 2026 sa conference room ng New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. katuwang si Municipal Engineer Raul A. Quijano Jr. ang pagpupulong kung saan dumararin ang mga may-ari ng lupa upang makibahagi sa plano at mga hakbang ng proyekto. Tinalakay sa pagpupulong ang mga teknikal na detalye at hakbang para sa disenyo at implementasyon ng drainage system na layong maiwasan ang pagbaha at maprotektahan ang mga kabahayan at ari-arian sa ruta ng proyekto.
Binibigyang diin ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng maayos na koordinasyon sa pagitan ng pamahalaan at sa mga may-ari ng lupa upang masiguro ang maayos at napag-usad ng proyekto. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang Drainage Master Plan ay hakbang patungo sa mas ligtas at maayos na komunidad. Pinuri ni Mayor Benedito ang aktibong partisipasyon ng may-ari ng lupa at tiniyak ang proyekto ay sasagawa ng maayos at may pangmatagalang benepisyo sa bayan ng Brooks Point. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Gabriel Angelo Quindo, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Gab. Samantala, kwento ng pag-asa at pagbabago itinala ng DSWD sa bayan ng Brooks Point. Narito ang ulat ni BPNHS News Reporter Romeo Aspiras III. Balitang Bayan. Dumating sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. itong araw ng Lunes, 16 ng Marso, taong 2026, ang mga kinatawan mula sa DSWD Central Office at DSWD Region sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tubtub, upang idokumento ang mga matatagumpay na kwento ng mga benepisyaryo sa ilalim ng programa, Kwento ng Pag-asa at Pagbabago. Layunin ng aktibidad na may pakita ang mga positibong pagbabagong naranasan ng mga kliyenteng tulungan sa pamahalaan. Personal na tinanggap ni Mayor Benedito ang mga bisita at nagbigay ng mensahe ng pasasalamat sa patuloy na suporta ng DSWD sa mga mamamayan ng Brooks Point. Kabilang sa mga dumalo sina Chris Joseph Cadlaon mula sa Municipal Agriculture Office, kasama ang iba pang kinatawan ng DSWD at lokal na tanggapan na katuwang sa pangangalap ng mga kwento ng tagumpay. Sinagawa ang aktibidad upang i-update ang alkalde hinggil sa dokumentasyon ng mga success stories ng mga benepisyaryo na nagkaroon ng pagbabago sa kanilang pamumuhay sa tulong ng iba't ibang programa. Sa pamamagitan nito na ipakita ang epekto ng serbisyong panlipunan sa pagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa komunidad, habang pinagtitibay ang layunin ng pamahalaan na patuloy na iangat ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayan. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Romeo Aspiras, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Romeo! At PhilRise 2026 Field Day, nagpakilala ng mga bagong uri ng palay sa Brooks Point. Balitang hatid sa atin ni BPNHS News Reporter Judea Sahor. Balitang Bayan. Isinagawa nitong Miyerkules, March 11, 2026 ang PhilRise 2026 Variety Field Trials Farmers Field Day sa Techno Center sa Barangay Maasin, kung saan ipinakita at sinuri ang mga bagong uri ng palay na maaaring gamitin ng mga magsasaka sa kanilang sakahan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang aktibidad kasama ang mga kinatawan mula sa Department of Agriculture PhilRise Los Baños at mga magsasakang kalahok sa programa. Dumalo rin sa nasabing field day sina Sangguniang Bayan Member Honorable Stalwart Joseph Benedito at Honorable Gil Rodriguez na nagpakita ng suporta sa mga programang pang-agrikultura ng pamahalaan. Bahagi ng aktibidad ang aktwal na nagpapakita ng 15 bagong binuong rice varieties upang masuri ang kanilang performance sa tunay na kondisyon ng pagsasaka. Ang programa ay bahagi ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Seed Program o PRCEP Phase 2 Variety Field Trials na ipinatupad noong wet season ng taong 2025. Layunin nitong suriin ang kakayahan ng mga bagong uri ng palay laban sa peste at sakit, gayon din ang kanilang adaptability sa bukirin, habang tinatalakay sa mga magsasaka ang mga katangian at benepisyo ng mga superior varieties na may magagandang resulta sa buong bansa at maaaring ipalit sa mga lumang uri ng palay. Mula sa Brooks Point National High School, ako po si Judea Sahor, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Judea. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Weaver Balos. At ako naman po si Dion Pabon. Kami po muli ang Brooks Point National High School o ang BPNHS News Reporter na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan.